Samantala, 3 bata naman inabandona ng sarili nilang ina sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang tanging pong kasama na lamang ng mga paslit ay ang kanilang amang si Edwin na hindi na magkanda-ugaga naman sa pag-aalaga sa kanila. Ang tanging hiling po ngayon ni Mang Edwin sana raw makauwi na sila sa Pilipinas para maibsan na ang kalbaryong pinagdaraanan nilang mag-aama. Sa bahay na ito sa Jeddah, Saudi Arabia, nakatira ang pamilya ni Edwin. Sa unang tingin, parang isang ordinaryong gabi lamang ito para sa mag-aama. Pinapatulog ni Edwin ang bunsong anak na 5 buwan pa lamang, habang tahimik na naglalaro sa isang sulok ang 2 pa niyang anak na edad 3 at 5 taong gulang. Pero ang totoo, dumaranas ng malaking problema ang mag-aama. Dito sa mga bata, iniwan ho kami ng ina nila. Hindi naman kami nag-away, hindi naman kami basta almost 2 buwan na. Kaya ito nga, nahihirapan ho ako na mag-alaga sa mga bata, tapos gusto ko pang magtrabaho, hindi ako makapagtrabaho. Nagkaroon din ako ng indefinite suspension dahil nga kakalimon ng mga papeles ng mga bata. Sana ho, mapauwi lang itong mga bata sa Pilipinas. Pinuntahan namin ang mga kaanak ni Edwin dito sa Maynila at maging sila, ramdam na ramdam ang paghihirap ni Edwin sa ibang bansa. Siyempre sabik na rin mo kami sa kanya. Kumari ho, umuwi na lang dito kung wala siyang employer ho. Kung gusto niyang bumalik, ayusin niya ho dito sa mga ayusin niya. Siyempre sobrang nag-aalala, tsaka gabi-gabi tumatawag siya hanggang madaling araw. Kasi sa aming magkakapatid, kami yung pinaka-malapit. Sabi niya, tulungan ko siya. Siyempre, sobrang yung mga bata. Naawa ko sa kanila. Kasi yung mga kapatid ko nga, yung mga anak nila, ako na halos nagpalaki. Parang ako yung nanay nila dito talaga. Malungkot man sa sinapit ng kanilang mahal na anak at kapatid sa Jeddah, dala pa rin ng pamilya ni Edwin ang pag-asa na magbabalik ang mag-aama sa Pilipinas. Humingi po ako ng tulong sa gobyerno po natin para matulungan po yung mga pamangkin ko makauwi dito. Kawawa naman po sila. Maliliit pa po sila. Ang panawagan ni Edwin, tutugunan natin dito sa On-Call Helpline. At din po ng problemang yan na idinulog sa atin, makakausap natin si Assistant Secretary Raul Hernandez ng Department of Foreign Affairs. Asek, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po naman. Opo. Asek, what do we know about the case of Mr. Edwin Adrias? Ano ho kaya yung nagiging problema? Well, so far, I wanted to talk to the consul doon sa Jeddah, pero hindi ko kanina ma-contact. Pero ang think dapat ang gawin nila Mang Edwin ay pumunta sa konsulado ng Jeddah, sa Jeddah, yung Philippine Consulate sa Jeddah, para idulog yung kanyang problema doon, para kaagad matulungan sila sa pag-repatriate ng mga bata back to the Philippines, kasi kailangan na mayroong mag-asikaso sa mga bata. At the same time, hindi naman pwede gawin yan ni Mang Edwin kasi kailangan niya magtrabaho. Opo. Or kailangan niya mag-sustento sa mga bata. So, ang nakikita ho natin dito talagang may problema ho tayo sa documents ng mga bata. Ganun po ba? Well, kung sa ngayon hindi pa natin alam kung ano ang problema, no? Kung may residence permit ba yung mga bata, kung paano sila matutulungan, kailangan po malaman natin yung detalye ng problema, bakit hindi pa sila pwede umalis. All right. Kung maaari, gawin kaagad nila yung pag-ugnayan sa ating sa ating konsulada doon sa Jeddah. Alright, iyan po ang pagbibigay alam po namin, sir, no, doon sa pamilya po ni Mr. Edwin at sa mga anak niya, syempre. Pagbigay alam doon sa konsulada sa Jeddah, partner. Kung ano yung kailangan, what exactly, what kind of assistance they need, ano? Asek, kung sakali lang pong halimbawa, naghihirap daw po yata, baka pati pamasahe, problema nila, is there a way na matutulungan po sila ng ating konsulado doon sa puntong yon? Opo. Para sa repatriation po, matutulungan natin sila at
yung ating konsulado doon ay hihingi ng pondo para sa particular case na ito at kaagad umayos ng mga papeles, ma-repatriate natin yung mga bata. Doon sa mga papeles po, wala naman pong problema kung sakaling yun yung kailangang gawin ng konsulado, ASEC? Yes. Dapat malaman lang natin kung ano pang kailangan para mabigyan sila ng mga papeles. Sa atin, pwede natin sila bigyan ng emergency travel document para makalis, pero baka may kailangan pa Bukas ito ulit. gobyerno mismo ng Jeddah Buong linggo. para makauwi sila. Okay. ASEC, maraming salamat po at patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo pag nakakuha po kami ng karagdagang detalye pa kaugnay ng kaso ni Ginoong Adrias. Thank you, sir. Thank you very much at mabuhay po kayo. Thank Si you. DFA Assistant Secretary Raul Hernandez.